at napakaganda at mainit-init pa sa sabaw ng tinola. Ang tanungan at anong sagutan ng dalawang debaters. Dadako na tayo sa second rebuttal ng ating affirmative na si Pastor Ryan Fuentes. Di ako pa, bro. Affirmative ka nga pala. Oh, sorry. Okay. Bro John Ray, ready ka na pag mag-start Maraming ka na? salamat, Mr. Moderator. Alright, mga kapatid, no? Sabi niya, magulo daw at vague. Siya yung anggulo ng sagot at vague ang mga sagot, mga kapatid. Napakalinaw eh. Sinabi niya, wala daw Mother of God. Sa Bible, sinabi ko, hindi mo ba nabasa na mayroong Mother of my Lord? Sabi niya, yes, pero hindi din tumutukoy sa Diyos. Mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Diyos. Pastorian, please lang, mamaya, maglabas ka ng biblical reference na yung Lord sa Bible, hindi tumutukoy sa Diyos yun. Lalong-lalo na kapag kay Kristo ipinapatungkol, sa Ama ipinapatungkol, sa Espiritu Santo ipinapatungkol, pag tinawag silang Lord, hindi Diyos yan. Napakalinaw dito, ang nagsalita nito, puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid. Si Elizabeth, no? Napakalinaw lang sinabi niya dyan eh, matapos siyang mapuspos ng banal na Espiritu Santo, ang sabi niya dito, and whence is this to me that the mother of my Lord, mother of my Lord, sabi niya, hindi yan pumapatungkol sa Diyos. Anong hindi? Dinanong kita sa 68. Napakaganda dito sa 68 eh. Same chapter lang yan. Ang nagsulat nito, hindi pa iba-iba yung sinasabi. O sa Good News Translation na yung Lord yan, God yan. The Lord, the God of Israel. Sabihin mong hindi God yung Lord. Ano ba naman yung aral nyo? Tapos sabi niya, hindi, yung Lord God yan, yes, kasi bumapatungkol yan sa tatlong persona. He ang sinabi dyan, tatlong persona, he. Singular puro ng he. Sa isang persona yan na, pumarito has come. Pumarito has come. Has. Pumarito. Pumarito na ba ang Espiritu Santo nung nandito pa si Panginoong Kristo? Kaya nga tinanong kita, so yung pumarito ba dito para tubusin ka? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi mo naman, hindi. O hindi pala, ba't mo sinabing sa yung the Lord the God dito na in context sa he ay isang persona lang. Isang persona lang yung pastorian. Kaya napakalinaw mga kapatid, itong pagsabi ni Saint Elizabeth na Mother of my Lord, no? Luke 1:43, Mother of my Lord, tumutukoy yan sa kinikilalan lang Diyos. Kasi ang mga Hudyo, hindi nila basta-basta binabanggit ang pangalan ng Diyos, kaya pinapalitan na lang nila ng Lord. Alam mo naman yan. Pero pumapatungkol talaga yan sa Lord, kasi kung babasahin mo ang Salmo, ang Lord ng mga Hudyo, Diyos yan. Salmo 18:2, the Lord is my rock, and the fortress and my deliverer, my God. Ano daw, my God? Kapag sinabing may Lord God, nila yan. O Salmo 35:24, judge me, O Lord, my God. Yung Lord God yan. Delikado yung mga Baptist pag nangaral na nawawala na yung essence ng Bible. Isipin nyo ang gawa ng Diyos pinapasok sa diksyonaryo. Kasi daw, kinakailangan ng egg. Wala kang believe sa Diyos na hindi kaya nang mag-produce ng tao kahit walang egg. Wala kang believe sa Diyos. Pastorian Fuentes. Nakakatawa naman yung arguments mo. Kinakailangan daw sa dictionary. Si Adan, yung ginawa si Adan. Anong ginawa ng Diyos? Gumamit ba siya ng egg? O nung ginawa ng Diyos si Eva, anong ginawa ng Diyos? Gumamit ba siya ng egg? Basahin nga natin itong John 6:63 mga kapatid. Kasi pagdating sa gawa ng Diyos, walang kinalaman dyan ang diksyonaryo or science. John 6:63. What gives life is God's Spirit.
o nagbibigay ng buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Human power is not used at all. Huwag mong ipilit yung diksyonaryo. Pagdating sa gawa ng Diyos, Diyos lang yan. Walang kasali, hindi kasali ang diksyonaryo dyan. Gumagawa ka na lang ng excuse para kontrahin mo talaga yung Mother of God. Wala ang Mother of God kasi vague yan, vague. Ikaw yung vague. Ikaw yung nakakalito ang pinagsasasabi mo. Ang dami niyang sinabi dito na sumangayon siya sa akin na totoo naman talaga na hindi ontological yan. Kasi hindi naman talaga ontological ang turo ng simbahan. Kaya nga malinaw ang turo ng simbahan, title niya yan, titulo. Kailan nakuha ang titulo na iyan? Nung tinanggap niya ang balita ng anghel na ipinadala ng Diyos na ikaw ay lililiman ka ng Espiritu Santo at magbubuntis ka ng isang bata at ang batang iyan ay tatawaging anak ng Diyos. Luke 1:32 to 31 to 35. Anak ng Diyos yung ipaglihin na anak ng Diyos. Tapos nangangailangan ka pa ng chromosomes. Diyos na ang gagawa. Kinakailangan mo pa yung chromosomes mo. Ano ka ba naman? Pagdating sa gawa ng Diyos, huwag mong idalhin ang gawa ng Diyos sa diksyonaryo. Nililimitahan mo ang gawa ng Diyos eh. O 2 Timothy 2:9. Nililimitahan mo, Rian Puentes, yung gawa ng Diyos na dapat magbase ka lang sa diksyonaryo. 2 Timothy 2:9. Basahin natin to sa magandang balita Biblia. Anong sinabi dito? No? Kasi limitado sa inyo ang salita ng Diyos eh. Kinakandado nyo sa isang argumento. Sabi ni St. Paul dito, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkatapos na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman magagapos ang salita ng Diyos. Ginagapos mo sa diksyonaryo lang. Wala ka bang bilib sa Diyos? Na hindi na niya kinakailangan ng Excel para mabuo ang Kristo sa tiyan ng Inang Maria. Hindi niya kinakailangan ng chromosomes para mabuo si Kristo na tunay na tao. Kasi ano mo kinilim mo na tunay na tao siya. Paano siya naging tunay na tao kung kulang ang kanyang chromosomes? Tapos, hindi daw pwede maging anak ni Maria kasi wala daw egg. Saan mo nakuha yan? Saan sa earth mo narinig yan? Sa'yo lang yan, Pastor Rian Puentes. Ano hindi? Pati ang dugo daw hindi galing kay Inang Maria. Ano hindi galing? Ang sabi sa Hebrew 2:14, yung laman at dugo, nabahagi natin yun sa mga magulang. Kaya nga sabi ni Paul, pati siya, si Kristo, nakabahagi din. Pag sinabi nakabahagi, hindi sa kanya lahat yun. So sabihin mo, hindi galing kay Inang Maria ang kanyang dugo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito. Si Panginoong Jesucristo nakabahagi din. Pag sinabi mong nakabahagi, mayroon siyang binahaginan. Ibig sabihin, mayroong person na pinanggalingan. Aral ng baptist, puro mali eh. Para lang makakontra. Tapos gamitin pa niyang argumento, may mga inalis na aral. Hindi mo naman naunawaan ang teaching ng simbahan. Bakit yun inalis at bakit na natila ang Mother of God? Kaya nga tinanong kita eh. So yung Mother of God hindi inalis kasi malinaw yun. Malinaw sa turo ng simbahan na hindi yun vague. Ikaw lang nagsasabi ng vague. Ikaw lang nagsasabi na nakakalito. Kasi nililito mo. Sinabi ko na nga eh. Bakit siya tinawag na Mother of God? Ito at laruin natin ha. First time ko pa lang. Bakit siya tinawag na Mother of God? Dahil ang sabi ng simbahan, ang kanyang ipinaglilihi at pinagbubuntis ay anak ng Diyos. Kaya binigyan siya ng titulo. O yun ang sinabi ko. Mali ba yun? Titulo nga hindi ko naman sinabi na kaya siya tinawag na Mother of God kasi yun talagang essence ni Maria. Yun ang mali. Pero ang sabi ko, title. Binigyan siya ng titulo ng simbahan na Mother of God dahil ang kanyang dinala sa sinapupunan ay ang anak ng Diyos, the Almighty God, Isaiah 9:6. Isaiah 7:14. Ang sinyales na ibibigay ng Diyos, isang birhen, magdadala at magbubuntis ng isang bata na tatawaging Emmanuel. Tapos sabihin mo, mali ang turo ng simbahan, ano lang ang ipinahayag ng banal na kasulatan, itinuro ng simbahan. Huwag mo sabihin mali yung Mother of God kasi sa New Testament, sinabi ni
ni Saint Elizabeth, santo na yun, puspos ng Espiritu Santo, Mother of my Lord. Huwag mong sabihin na yung Lord hindi God. Pagpapawisin ka talaga ng malaking singot, pag hinanapan kita nan, saan yan sa Bible, ang Lord hindi God. No daw, sumagot siya ganina. Sabi tanong ko, sino yung Lord dito hindi God? No. Nakakahiya naman yung aral niyo, pastorian. Sabi mo sa akin, ano daw ako? Ano yung sinabi niya? Ay, sayang, natapos na. 10 minutes lang kasi. Okay. Salamat bro. Yan, ang ganda. Ganda ng malatag. At dako na tayo sa question and answer. Pastor Ryan, ready ka na ba bro? Okay, ready na. Okay. Una kong katanungan, gusto ko lamang pong klaruhin ito, linawin ito. Brother John Ray, verbatim, letra por letra, sinabi ko ba sa iyo na kailangan ng egg ni Mary para mabuo si Jesus Christ? Yes or no? Based sa mga tanong mo sa akin kanina, yes, yun ang understanding ko na kinakailangan ng egg. Kasi sabi mo nga ang tanong mo nga egg Yun ang tanong mo Oh. So, for sure, ang konteksto mo yung kinakailangan ng egg para maging magmula talaga si magsuki-suki ng Birheng Maria kasi ang argumento mo, hindi siya Next question. ina ng Diyos. Next question. Oh, next question. Dito po sa Luke 1:68, sino nagsasalita po dito? Si Zacarias ang nagsalita diyan at ang sinabi ni Zacarias isinulat ni Lucas kasi si Lucas ang nagtala. Pero yung pananalita sa Luke 6:68, si Zacarias yon, sinabi niya ang ipinahayag ng Espiritu sa kanya, Espiritu Santo sa kanya. Next na question. Ang Lord Next is question. God of Israel. Next question. Ibig mong sabihin, hindi mo alam na si Maria po ang nagsasalita dito. Yes or no? Ang sinabi ko nga si Lucas. So ngayon kung mali ko diyan wala namang kung magkamali tayo sa tao. Pero ang ano diyan yung mensahe na yung the Lord doon is the God. O kung nagkamali man ako sa persona, sa'yo na yun. Pero ang mensahe na the Lord is the God yun. Yun ang mensahe doon, the Lord, the God. Next question. Next question. Okay, dito po sa ginamit mong awit 18:2 tsaka 35:24, meron pong awit na tinutumutukoy po yung ginamit po yung salitang Lord. Awit 110 verse number 1. Dito sa dalawang Lord dito, alin dito yung tumutukoy kay Jesus Christ? Alin dito? Yung unang Lord o pangalawang Lord? Yung pangalawa kasi yung Lord na una sa Ama yon, yung pangalawang Lord yun sa Jesus, pero yung Lord nga God yan. Alin man dyan, God pa rin yan. Ang argumento mo, yung Lord hindi God. Sinabi mo ganina, hindi God yan. Problema mo na yan. Alin man sa dalawa dyan, puro God yan. Next question. Ito bang God dito po na pangalawang Lord? Sabi mo ang pangalawang banggit ng Lord, ito po yung tumutukoy kay Jesus Christ. Ito ba ay merong dalawang nature, yes or no? Sa Old Testament, clarification mo na, Mr. Moderator. Tumutukoy po tayo sa saan pa rin awit, Old Testament. Sa awit wala pang human nature diyan. Isang nature pa siya diyan, divinity pa siya diyan. Pero binanggit yan uli sa Matthew 22:44 na sinabi kinot ni Panginoong Jesucristo na yung sinabi ni David na yung Lord saka yung isa pang Lord. Sinabi ni Panginoong Jesucristo at tumutungkol sa kanya. Kaya sa Matthew 22:44, same Next context, question, mayroon na siyang dalawang nature. Okay, dito po sa John chapter 1 verse 1, the Logos is already God. Sabi po dyan, kay Theos and Hologos. God na po yung Theos which is tumutukoy kay Kristo. Akma po ba ang salitang or ito pong phrase na Mother of God sa John 1:1? Yes or no? No, sa John hindi pa kasi nga sabi ko nga ay ontological, hindi siya Mother of God, ontological. Kaya nga klinaro ko diyan, ontological meaning wala pa ang buong mundo, wala pa si Birheng Maria umiiral ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga hindi siya Mother of God in her essence, hindi nga kasi nga not ontologically. Yun ang sinabi ko sa iyo kanina, kaya wag mong gamitin 'yan. Okay. How about po yung statement na
Jesus is God. Yung God po doon, Hotheos, yes or no? Jesus is God, Hotheos. Depende sa text na ginamit yes or no po, mo. yes or no? Depende nga sa text na ginamit mo. Kasi kung sa Greek, Teka, yung Jesus, objection moderator. Okay. Pakinggan mo natin yung objection. Unahin mo na yung yes or no, tapos explain niya na counter objection, Mr. Moderator. Kaya yan nga, yan. Counter objection. Yan nga, kinaklaro ko kaganina, Mr. Moderator, since wala itong 10 seconds. So, paano kung wala sa categorical yung sagot? Kaya, yun, kaya tayo may rules na ganyan, bro. Kung walang may sagot na categorical, next question agad yan. Ngayon, kung meron kang sagot na both, that means consider yan na may Hindi, sagot ka clarification both mo na, eh. Mr. Moderator. Kasi ang gusto kong malaman, saan kinuha niya yung text? Hindi yung verbatim lang. Kasi minsan kasi verbatim, wala naman sa original So, Greek. clarification O clarification. Sabi ko, kinakailangan i-clarify kung saan niya kinuha yung Jesus is God. Tingnan natin sa Greek. Kasi sa Greek tayo magbase. Kasi Hotheos ang tanong niya eh. Okay. Pastor Ryan, pwede mo ba kaming ma-clarify dun sa katanungan mo? Dito po ako nagtatanong sa statement na Jesus is God. So, Jesus is God, no? So, letra por letra po yan, babasa mo lang sa Biblia o hindi, naliniwala tayo that Jesus is God. So, ang tanong ko po, kung ito bang God dito, ito ba ay Hotheos, kung atin po itong isalin sa Greek, yes or no lang naman yun. Okay. Kanina kasi Pastor ang tanong mo kasi sa akin kanina, ang kagamitan ng God. Sabi ko nga ang kagamitan ng God pwede sa nature, pwede sa person. Okay, ano na, moderator? Okay, Oh, kaya tingnan natin sa Greek yung Hotheos. Ang tanong mo kasi Hotheos, Greek Okay yun lang. eh. Okay, sige. Bilang moderator sa pag-aayos ng debating ito, ako po'y magde-decide. I think pasok yung tanong ni Pastor Ryan, kung masasagot man o kung hindi man masasagot, kung wala po, pumili ka muna ng categorical question, bro. Tapos kung both, pwede po naman paliwanag, may 20 seconds ka. Kung wala, bro, next question tayo. Yes, Mr. Moderator, ang sagot natin dyan, both yan kasi sabi ko kaganina, pag sinabing God, pwede siyang gamitin sa person, pwede siyang gamitin sa nature. So kung i-Greek niya, Hotheos, the God, meaning tumutukoy sa persona ng Diyos, pupwede. Pero pupwede rin siya sa Jesus is God na yung God pwede mong magamit sa kanyang divinity. Meaning Jesus is eternal. Next question. Meron pong Hotheos dyan po sa John chapter 1 verse number 1. Kanino po tumutukoy yun? Ang paklaro, ano yun? Yung Hotheos sa John Anong version? Anong verse ang sinabi mo? John 1:1 po. Just one, bro. Sige. Tapos, sige. Yung definite noun po dyan o definite na noun na Hotheos, okay? Kanino tumutukoy po yun? Dalawa kasi ang pinapatungkulan dyan, yung sa word, the word and the God eh. Dalawang Hotheos yan dyan eh, sa Greek eh. Hotheos, tapos Hotheos din. Di ba yung logos, Hotheos, tsaka yung kasama siya ng Diyos. Hotheos din yan eh. So, alin doon ang tanong mo? Okay. Para sa iyo pala yung tugnay number 3 that Kaiho Logos, Kaiho Logos, Kaiho Theos. Kaiho Logos. Oh. Ano yun? Kaya nga, objection mo na, Mr. Moderator. Para hindi tayo, objection mo na, Pastor, objection mo na. Para hindi tayo magmukhang ano dito ba, yung bang basahin mo na lang yung Greek muna tapos itanong mo. Wag yung basahin mo muna yung whole Greek, bro. Kasi nagtatanong ka sa Greek eh. Tapos pinapaano mo, hindi naman natin, hindi ko memoryado ang Greek kasi. Yeah. Tanungin mo na lang. Oo. Kay ano po, bro? Kay Theos en Hologos. Kay Theos en Hologos. So yung Theos po sa iyo doon, yung sugnay number 3 ay yun po ay definite. Tingnan ko na lang Mr. Moderator, tingnan ko na lang clarification para hindi ako magkamali ng sagot kasi Sige, Greek na siya eh. No problem. Para maano tayo kasi dito na siya nagtatanong sa Greek, hindi na sa Mother of God eh. John 1:1. Greek. Para malinaw, hindi tayo magama ng ano lang kasi Greek to. Hindi naman tayo mga Greek speaker. Tingnan ko lang hoen ap arke ho akikumam ko amen
ho heorakamen, to is optalmois hemon, ho etisamateia kai hai kieres hemon epelepesan pen to logo. So, tumutukoy sa word. Tes zoes. So, alin dito yung tanong mo, bro? Dalawa lang yung theos diyan, bro. Dalawa yung theos. So, saan Who po doon? and anong Greek yung ginamit mo bro? Sa ano nga kasi walang nabasa kong theos dito eh. Wait lang nga sa interlinear Yung nga. pong bro, yung pong tonteon, hoteos po 'yon, pero in other Ayan nga, form- titingnan ko sa interlinear para sigurado tayo. Sa interlinear ko na lang babasahin. Hindi, Oh. English na lang natin, bro. Objection ay ano lang natin. Hindi kasi sa Greek ka nagtatanong bro, mahirap yan. English tapos sa Greek mo ikono-connect. Eh ako hindi ko memoryado ang Greek eh. Kaya nga, English Mm. natin. Dalawa lang O yung sige, God dyan. asan dyan yung tanong mo dito na Yes. hoteos? O sige bro, i-rephrase mo makinig. yung tanong mo, Pastor Oh. Ryan, para sa Makinig ka. English. Yes, makinig ka. Dalawa lang po yung sa English diyan, dalawa lang po yung God diyan. So, alin po diyan yung tumutukoy? Saan po diyan yung meron pong tinatawag natin na definite noun na God? Alin doon? Yung theos nga saan dito sa Greek yung theos? Ang problema, wala akong nabasang theos dito sa Greek. Objection moderator. Teka. Ano objection mo bro? English na po ito. Iwan mo na yung Greek kasi ano tayo doon. Bro, yung ayun Theos pala. bro, Greek yung bro. Ano ka ng tanong eh. Sige, Yung, ano yung, yung tanong yung sa Theos English? bro, Greek yun, hindi yun Kanina English bro. Greek eh. Tapos ngayon, Oh. English na naman. English Pag- nga ang sabi ko. Ito Kung English God, na. God Kaya- bro. Sige, Moderator, sige, wait na, tingnan ko English ang- na nga kasi mahihirapan tayo pag i-Greek natin eh. Gusto mo Kaya i-Greek nga eh. natin? Oh, kaya nga mahirapan talaga tayo. Ikaw Tanong mo nag- ng English bro. Teka lang. Ikaw Kaya nag-English English na ang tanong ko, Ikaw moderator, nag-Greek eh. English. O sige, ano yung tanong mo dito sa John 1:1? Wait. Makinig ka John bro, 1:1. makinig ka bro English po ang aking tanong. Hmm. Dalawa lamang po ang salitang God dyan sa John 1:1. Alin po sa dalawang God ang definite noun dito? Alin? Okay, basahin ko lang nga para maano natin kung alin ang definite noun dito. The Lord was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Actually, puro sa definite eh. Oh. So, anong tanong mo dyan? Okay, sabi mo Polus definite. All right. So ngayon, ibig sabihin meron po kayong ano po ang English translation po ninyo diyan o translation na definite po yung dalawang God ay definite po 'yon. Sa aling pong translation ng Bible? Kasi tumutukoy man siya sa each person, sa Father and Son. Oh, Okay. so, yun ang understanding ko. So next question na at doon tayo sa Sige po. Mother of God. Wala na yung po. Mother. Sa God ka na lang. Itong salitang God, brother, sa dito po sa Mother of God. Ito pong Mother of God na salita. Yan ba ay tumutukoy sa divine nature of Jesus Christ? Yes or no? Sa aral namin. Hindi po, yung Kaya nga sa Mother of God na aral namin, saan siya tumutukoy? Okay. So binasa na nga natin kaganina bro, pastorian, paulit-ulit na lang tayo, binasa ko na ang malinaw na sinabi ng simbahan. Ulitin ko muna yung tanong kasi you have to answer it directly. Teka lang. Sige. Pakiulit bro. Sige, pakiulit Okay, bro. linawin natin ito bang salitang God dito po sa statement o phrase na Mother of God, yan ba ay divine? Yes or no? Divine person. Yes, divine person. Okay, dito sa teaching ng simbahan, malinaw yan, no? Mary is the mother of God, that is, she conceived and bore the second person of the divinity. Napakalinaw dyan, person ang binor eh. Next question Kasi, bro. ang nature, hindi naman pwedeng ibor yan na nature na walang person. Abstract yung nature eh. Next question. Okay. All right. Sa salita po na ina o mother, isa po sa definition dito is source or origin. Tanggap mo ba yan sa Mother of God na statement? Yes or no? A clarification, Mr. Moderator, kung yung point ba niya sa origin of nature or origin of yung pinanggalingan lang? Alin sa dalawa?
Kasi mayroong origin na pinanggalingan, meron ding origin sa nature. O alin sa dalawa yung tinatanong niya, Mr. Moderator, para maklaro? Pinanggalingan, go ahead, pinanggalingan. Okay, Ano daw sa pinanggalingan sa kanyang pagkatao, si Inang Bering Maria, Galatia 4:4, na sinabi dito sa Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. O ipinanganak, doon nang galing siya kay Inang Bering Maria, siya ang nanganak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. O next question. Next Okay, question. sa dalawang nature ni Jesus Christ na human and divine, okay, sa dalawang nature niya na human and divine, saan po, alin po sa dalawa yung nagiging origin or pinanggalingan po ni Mary? Alin po doon sa dalawa? Ang pinanggalingan, ang origin na galing kay Mother Mary din, ang humanity. Pero again, ang kaniyang ipinagbuntis, pinaglihi, at ipinanganak ang person, hindi ang nature. Nature is an abstract term. Ang person, ang pinaglihi talaga kasi yun ang concrete term. Ang nasa sinapupunan niya, nature, ang person, na yung person may dalawang katangian. Next So yung dalawang question, bro. katangian subsist sa person niya. Okay. Sabi mo, iba po yung person, saka iba po yung nature. Yung pinanganak, person. So ito, Yes. tanong. Ito bang Mother of God? Yung God dyan, tumutukoy po ba yan sa person o sa nature? Person nga, second person nga. Ayan na nga, oh. Paulit-ulit na lang yung tanong, eh. Wala ka na ba ibang tanong? She conceived and bore the second person. Next question. Next Okay, question. so tumutukoy po ito sa person, yung God. Now, ngayon, itong statement that Jesus is God, tumutukoy po ba yan sa person o nature? Depende sa context mo kasi pwedeng gamitin yung God sa eternal, meaning nature na is eternal. Pwede din siyang gamitin sa person na yung Jesus is God in His person. Kaya nga sabi ko, dalawang term o pwedeng gamitin yung God sa dalawang magkaibang context. Pero sa Mother of God, specific ang tinuro ng simbahan, person, hindi nature. Kasi ang nature is abstract. Next question. She conceived Last and question. bore the second person. Last question, Okay, bro. at ayun po ay yung God na yon sa Mother of God na statement of phrase, Mother of God, sa titulo na yan, yung God po doon ay applicable po sa tatlong persona. Tama, mali? Clarification muna. What's the time? Kasi Mother of God ang topic, tapos ang tanong niya, yung God pumapatungkol ba sa tatlong persona na Hindi po. na naging ina ni ng Bering Maria? Yun ba? Yes or no? Ayan, klaruhin ko lang. Hindi ako nagtatanong na pumapatungkol. Ang tanong ko po, klaruhin natin. applicable ba yung terminong God? Applicable ba yon sa tatlong persona? Yes or no? Sa Mother of God nga na question mo. Opo, yung Mother of God na phrase nga, merong God dyan sa Mother of God. Yung Okay. terminong God, is it applicable to the three persons? No, God, no, yes or no? no. Kasi malinaw nga dito sa simbahan, second person. Kaya nga sabi ko kanina, klinaro ng simbahan, ano yung meaning ng God dyan. Conceived and bore the second person, not the Trinity. Ayan. Thank you, thank you. Time. Right. Ayan po. At natapos po ang mainit-init na tanungan sa ikalawang rebuttal. Okay. Diretso na tayo sa second rebuttal ng ating negative. Teka bro, pwede ba mag-break muna 1 minute para lang? Makaihi mo na, makaihi. Okay, sige. Alright. Ayan, habang nagbe-break tayo, ay binabati ko po ang lahat ng nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube. At hindi ko na po kayo maisa-isa dahil po medyo mahaba-haba ang listahan. At binabati ko po ang mga kasamahan ko sa Letos Bottom, ang founder namin na si Nash Benavides at si Boy Letra. Magandang gabi. Sila po ay medyo busy ngayon. At ako lang po ang munang pwedeng umakyat dito. Alright. Okay bro, ready ka na bro? Okay na po ako. Baka si nag-CR din. Ayan bro, baka may gusto kang i-plug dito na programa. Baka may mga programa kayo sa Baptist bro, habang nasa CRC. Yes, salamat moderator ha. The Real Baptist Christian Apologia TV, tsaka sa aking YouTube channel po.
R.A. Fuentes Apologetics. Pakibisita naman doon, mga kapatid. Okay, go ahead. Sige bro. Okay na? Okay, 10 minutes. Alright. Okay, so go. Inaayos lamang po natin, no, yung mga pagtatanong minsan na tricky kasi, mga kapatid eh. So, yun po, ang aking punto lamang po kanina, tinanong natin doon po sa Lucas 1:68 kung si Elizabeth pa rin ba ay nagsasalita doon. So basically, nabanggit niya na si Zacarias, which is unang sagot niya tama, pero nung inulit natin yung tanong na iba na hindi na po siya sigurado, baka meron daw mali doon, pero hindi po, tama po yung una. Pero ang punto doon, hindi na po si Elizabeth yon. Kasi nga, si Elizabeth sabi niya, Mother of my Lord, hindi po katumbas po, hindi ko po sinabi na hindi raw yon God kuno. Ang kanyang tanong kasi minsan pumapatungkol, mga ganon, no, di ba? Kung sino ang pinapatungkulan. Ang pinapatungkulan po sa sagot natin ay si Jesus Christ. Kasi nga, una sa lahat, wala pang pangalan si Jesus Christ. So, paano niya i-address? So, tinanong natin doon po sa awit 110 verse number 1. Alin dito tumutukoy kay Jesus Christ? O itong Lord na pangalawa, the Lord said unto my Lord, diba? Sabi niya, meron dalawang Lord dyan eh. Kaya pag sasabihin ni Elizabeth, Mother of my Lord, saan? Kanino tumutukoy yun? Diba? So, napakalinaw po na yan po'y tumutukoy kay Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi, meron po siyang dalawang nature. Divine and then human nature. Sabi niya, yung pagka-ina daw ni Maria, doon daw sa humanity, pagkatao. Yun ang tama. Kaya nga, hindi nga pwedeng tituluhan yun ng Mother of God kasi yung God, tumutukoy po yun sa kanyang divine nature. Hindi siya naging ina doon. Kung sasabihin nyo that Mary is the mother of Jesus Christ, okay na yun. Kasi si Jesus Christ, may dalawa siyang pagka sinabi mo, who, okay? To whom naging ina si Mary. To Jesus Christ, the second person. Now, what, no? What? Ano yung kanyang ipinanganak o ano yung kanyang kung saan siya po ay nanggaling doon o kaya doon po nag-exist o kaya umiiral. Ano doon? O alin doon? Doon po sa human nature, hindi po sa God nature o divine nature. Pambihira naman. Kaya nga nakakalito mga kaibigan. Nakakalito Nalilito nga po ang ating kausap, si Brother John Ray, gini-Greek natin para at least, sa Greek kasi malinaw na may ho, may ton, kasi isa lang yung dyan, Brother John Ray, hindi mo na yata yung video natin. John chapter 1 verse number 1, isa lamang po yung hotheos dyan. Dahil po siya naging object noun, ginamitan po siya ng ton, no? Ton, teon. Yun po ay hotheos lamang. Depende po sa case o kaya sa kanyang function, which is object noun, naging ton, teon. Pero hotheos pa rin yan. Hindi po hotheos ang John 1 na 3. Brother John Ray, saan mo nakalap yun? Na hotheos yan? Hindi ha. Binasa ko nga sa iyo sa Greek Kai theos, enho, logos. Yung theos dyan, wala yun, hindi yun definite. Kaya nga, yan po ay qualitative. Ang punto kasi ng tanong ko, Brother John Ray, kung naalaman mo lang yung function ng word sa grammar, kasi yung maling-mali na inyong premise, tsaka inference, yung maling inference ninyo that Jesus is God, Mary is the mother of Jesus, therefore Mary is the mother of God, mali yun. Kasi yung Jesus is God, yun po ay qualitative, hindi po yun definite. Yun po ay tumutukoy, describe po yun kung si Jesus Christ. That is, Jesus Christ is divine. And then you can say, Jesus Christ is God and man. Hindi po pwedeng God lang, kaya God and man. Yan po ay qualitative, hindi po yan definite. Yung definite po sa John 1:1, doon lang po yung the word, yung po yung hotheos prostonteon, no? Yung tonteon lamang, yun po yung may definite article doon, Brother John Ray. Okay, so ngayon, kaya malilito kayo kasi hindi nga po yan akma na inference na sasabihin mo
Jesus is God, Mary is the mother of Jesus, therefore Mary is the mother of God. Hindi po. Jesus is God and man. Now, Mary is the mother of God. Yung titulong yon, yung God na yon, yun po ay definite po. Yan po ay tumutukoy sa person. O ngayon, yung Jesus is God, sasabihin niya, depende daw yun sa paggagamit. Ano depende sa paggagamit? Ginamitan ka na nga, Jesus is God Pagka sinabi mong Jesus is God, yun na po yung gamit. Hindi na po pwedeng gawin mong person yun. Kundi, yan po ay tumutukoy sa kanyang essence o kaya nature niya, that Jesus is God plus man. He is God and man. Kaya kailangan mong linawin yun. Mary, the mother of God. Alin doon siya naging mother, naging origin, saan ba naging source si Mary doon? Wala Naging source lamang po siya doon po sa humanity. For example, yung nutrients, sabi pa niya yung dugo daw. Kakatawang aral, no? Mary is the mother of Jesus, that's all. Period. Bakit niyo pa? Kasi pagka gagamitan niyo po ng Mary the mother of God, ini-elevate yung matindi si Maria Kaya nga, hindi na nga po yon tinatanggap yung mga vague na mga, bakit vague? Kasi yung last kong katanungan, Brother John Ray, ito bang mother of God? Yan, yung God ba dyan na noun? Is it applicable to the three persons? Sabi niya, hindi raw Hindi raw. Applicable po yun mga kapatid, yung salitang God sa Mary, the mother of God, yung God yan, applicable po yan sa Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga, kailangan mong ipaliwanag, ang God yan, tumutukoy lamang yan sa second person. Ayun ang problema. Kasi ang titulo nyo mismo, malabo. Nakakalito. Kung sasabihin nyo, Mary, the mother of Jesus, okay na yun. Mababasa pa natin yun sa Biblia. Bakit? Kasi po, sa inyong pagka-Marian, ini-elevate nyong matindi si Maria. Ginamit lamang yan Kung titignan natin ngayon, scientifically, yung surrogate mother, yun yung pinaka-akma doon. Sasabihin mo pa sa akin, sabi ko raw, kailangan daw ng egg, pambihira ka naman. Ang sabi ko sa iyo, pagka gagamitin mo yung mother na ang definition ay biological, pag biological, kailangan ng egg. Hindi ko po sinabi na kailangan ng egg ni Jesus Christ para mabuo siya. Kailangan ng egg ni Mary, mali. Hindi ko po sinabi yun. Yung sagot mo kasi, biological at hindi ontological. Kung biological, according sa dictionary, pag biological mother, kailangan ng egg. Kaya nga, ang pipiliin ko pa, mas pipiliin ko pa yung about sa mother, yung surrogate kasi nilagyan lang yun ng hindi niya anak. Ginamit lamang yung sinapupunan. Yun ang nangyari kay Mary. Ginamit lamang sinapupunan. Kaninong gawa? Gawa lahat ng Diyos. Sabi niya, the source of everything daw si Maria. Pambira ka naman doon. Everything. Ano yun? Ulitin natin para linawin natin. Itong kinote niya, sabi niya, she contributed everything. Pambira. She contributed everything. Saan po ang Diyos doon? Wala na. Kasi everything. Ang kinocontribute ni Mary, mga kaibigan, yun lang sinapupunan, pero yung everything na ginagawa ng Panginoon, di ba? Yung dugo, yung lahat ng pagbuo doon, kasi hindi nga po, miracle po yun, kasi hindi nga po mabuntis yung Merhen. Kaya dapat ang inyong pasalamatan sa pagbubuntis ni Mary, ang Diyos, hindi si Maria. Kaya nga maling-mali po yan. Tituluhan po na naman, Mother of God, yung God na yan, applicable yan sa tatlo. Kaya nga kailangan yung ipaliwanag. Kailangan yung ipaliwanag. How about Mary, the mother of Jesus? Finish everything, lahat. Okay ng lahat Mary, the mother of Jesus. Is Jesus God? Yes. Is Jesus man? Yes. He is God and man. Kasi ang kahulugan ng mother, source, origin, di ba? Maraming kahulugan yan Kaya mga kapatid, yan po yung maling-mali na titulo. Yung titulo na yon, bunga po yon sa pag-elevate kay Maria, pinapataas nyo na masyado si Maria. Ngunit si Jesus Christ, hindi. Hindi pinapataas niya, hindi ini-elevate niya si Maria. Tinatawag lang niyang woman, di ba? Sa John chapter 2, woman, what have I to do with thee? Babae, ano bang pakialam ko sa iyo? Pambira mga kapatid, Pero ini-elevate ng mga Romano Katoliko,
Ang ile-elevate natin ang Diyos, siya yung lahat doon, everything doon, ang Diyos po ang gumawa doon, hindi po si Maria. She did not contribute everything, kinikontribute lamang niya yung womb niya, hindi po everything, pambihira mga kapatid. Isa pong napakamaling aral po at saka titulo yan, pero kung sasabihin niyo po si Kristo ay Diyos na nasa sinapupunan ni Maria, si Kristo ay Diyos at tao, tama po yun. Maraming salamat. Maraming salamat, Pastor. At ay diretso na sa question and answer para kay Bro Junri ng affirmative side. Ready ka na, bro? Yes, Mr. Moderator. At ang mga narinig ko sa kanya na hindi pwedeng tituluhan ng Mother of God, no? Mali ang titulo ng Mother of God. So, mali ang titulo ng Mother of God dahil siya ay hindi Diyos. Yun bang punto mo, Pastor Ian? Hindi po. Ang punto ko po is that yung God kasi applicable yun sa tatlo. Kaninong saan doon? So applicable. Number 2, yung kahulugan po ng mother, hindi po magiging source of God si Mary. Hindi po siya magiging Next question, origin bro. of God. So you have to define ano po ibig sabihin ng mother. Next question, bro. Okay, so dahil yung God. So biblically speaking, pag sinabing God, automatically ba pumapatungkol agad sa three persons, yes or no? No, kasi po depende sa Okay. context. Pero hindi naman context po yung mother of God mo eh. Pero yung salitang God, applicable po yun sa tatlo. Kaya kung makikita mo na God na yan po ay depende sa context. Yung mother of God mo, wala naman yan sa Bible. Kailangan mong context eh. Malinaw kasi sa Bible yung context. Next question. Next question. So malinaw, pag God, hindi automatically na agad sa tatlong persona, yes or no? Yes, depende po sa context nga. Pero yung sinabi ni Elizabeth, tumutukoy talaga yon specifically kay Jesus Christ. Yung ginagamit mong Lord God na sinabi ni Zacarias, tumutukoy yun sa iisang tunay na Diyos na triune God. So hindi po yun, hindi mo yun masabing hindi applicable. Applicable po yung God sa tatlong persona. Next question, bro. Okay, next question ko, dahil para sa iyo hindi pwedeng tutuluhan ng Mother of God, no? Question ko, Pastor Ian. Isa sa teaching ng Bible, tayo, mga manampalataya, kapag kinalulugdan tayo ng Diyos, tinawag tayo na friend of God. Question, can you be a friend of God without being a God? Yes or no? Pwede. Yes. Pwede. Friend of God eh. Friend of God tayo. Thank you. Okay, so kung tinatawag tayong friend of God, in fact, tinawag talaga dyan, specifically si Abraham, tinawag Abraham. ng friend of God. Again, pagka God po na tumutukoy sa Old Testament, lalo na po sa context, tumutukoy po yan sa tatlong persona, triune God yan. Next question. Next question. Can you be a son of God without being a God? Ano yun? Can you be a son of God without being a God? Okay, ako ang tinutukoy mo, yes. Kasi ako po ay child of God or sons of God, John 1:12, yes. Pero hindi po tumutukoy again. Yung God po doon ay tumutukoy pa rin yan, applicable pa rin sa tatlong persona. Okay, kung puro pala pwede yung mga phrasing na yan, then bakit para sa iyo mahirap bigyan ng title ng Mother of God si Mother Mary? Parehas lang naman yan sa God's friend or son of God. Yung pagiging Mother of God, parehas lang yan without the origin of being God. Pakisagot. Okay. Hindi po parehas kasi po yung mother nga, ang ibig sabihin doon source, origin, ano pa yung mga mother na yan, hindi po pwede yun. Paano maging mother o origin o source si Maria sa Diyos? Bakit kung friend, okay lang. Kung son o child, okay Next lang. question, Pero yung source, So, pag friend of God pala, understandable na siya na not source of origin, yes or no? Yes, kasi nga friend hindi naman yan source at origin. Ang mother at saka father talaga, source at origin po yun. Okay. Originator, source, tapos sustainer. Sustainer po yun, ina natin, sustainer natin. Hindi po parehas yan. Next question. Okay. So, ang Son of God, pwede rin siyang intindihin natin na not source of origin. Son of God. Okay. Yes, hindi po. Dahil po yung pong Son of God. Okay? So, yung Son of God, paano magiging origin po yung Son?
Oh. Ang ibig sabihin ng Son, siya yung pinanganak. Yung origin, yung naging origin, yung God. Pero yung Mother talaga at Father, yun yung source, originator, sustainer. Hindi pwede yun. Next Yes, kasi ang question. tinutukoy ko na origin dito, yun mang essence, no? So, bakit mahirap sa'yo unawain na yung Mother of God, hindi naman sa pumapatungkol sa origin as essence? Pastor Rian, bakit mahirap sa'yo yan intindihin? Talagang mahirap at saka nakakalito yon. Bakit? Kasi nga, ang Mother mismo, source at origin ang ibig sabihin doon, sustainer. Paano maging source sustainer yung isang tao sa Diyos? Yung Diyos divine yun eh. Tapos maging origin si Maria at maging sustainer tsaka source, pambihira. Blasphemy. Next question, bro. Next question. So, para sa'yo, mali yung Mother of God, pero mas ang angkop sa kanya ang surrogate mother. Tama ba? No, hindi po ganun yung pagkasabi. Mr. Moderator, clarification mo na. Ano yung objection, bro? Sinabi niya, sinabi niya yun, Mr. Moderator, na mas akma yung surrogate mother eh. May counter ka, bro? Pastor Sumasagot Ryan? ako sa kanyang tanong, Okay. moderator. Nag-o-object Sige, siya, sige. ayaw niya ng sagot ko. Pero wala Okay. akong rules na Hindi, clarification yun. Hindi ko object sa clarification. Sinagot ko po, moderator, sinagot ko. Okay, bilang moderator's time, pakituloy ng question mo, bro, at kung iyon man ay kontra sa sinabi mo kanina, bahala ng moderator ay mga manonood sa magde-decide niyan, bro. Sige, continue yung question, bro. Answer o question? Gusto mo yung sagot mo? Continue Okay. yung sagot mo. Meron ka pang 15 seconds. Okay, ang pangyayari, yes, surrogate mother, hindi yung titulo. Kasi ang kanina kasi sinabi ko, yung pangyayari na ginamit lamang si Maria, surrogate, pero hindi titulo. Huwag nating tituluhan na surrogate mother. Ang ibig sabihin doon, yung pagka-mother, ang meaning, kahulugan ng Next mother. question, bro. Next question. Huwag daw tutuluhan. Ikaw nagsabi ng surrogate mother eh. Okay, so, question ko. Pag surrogate mother, need ba ng sperm ng lalaki? Yes or no? Yes, yung lalaki at saka babae na sperm, kailangan yon na hindi naman egg ng babaeng naging nag-bear o kaya nagbuntis. Iba po yung kanyang yung babae at saka lalaking sperm ng ibang parents, yun po yung ilalagay sa kanyang womb, hindi sa kanya yon. Parents talaga yon, egg at saka sperm sa ibang Next question. Okay. So, si Panginoon Kristo, paano siya nabuo? By sperm or by Holy Spirit? By the Holy Spirit. Hindi kailangan ng sperm. Kaya nga gawa 'yun ng Diyos, hindi gawa ni Maria. Kaya dapat na inyong pong i-elevate ang Diyos, hindi si Maria. Walang kinalaman si Maria diyan sa kanyang pagkabuntis, birhen nga eh. That's all miracle and God is to be praised, not Mary. Next question. So, sa paghalintulad mo sa surrogate, maklaro na malaking mali. Kasi hindi pala kinakailangan ng sperm eh. Ang surrogate, hindi mo man magagawa yan without the sperm. Yes or no? Hindi po mali yon. Kasi po, yung kinapagkakailangan, yung pagbuo, hindi po yung paggamit. Ang surrogate kasi ginamit lamang yung kanyang womb, pero hindi po pagbuo. Ang pagbuo, kailangan. Pero kay Jesus Christ, pagbuo, hindi naman yun eh. Kundi ang paggamit kay Maria. Yung paggamit kay Maria, hindi po magiging source siya o walang egg kailangan. Hindi kailangan. Next question, bro. Next Okay, question. next question. So, dito tayo sa Mother of my Lord kasi inulit mo itong banggitin, pinakauna itong sinabi, Mother of my Lord. So, dito sa Lucas 1:43, ulitin ko, yung Mother of my Lord, tumutukoy sa Diyos o hindi tumutukoy sa Diyos? Hindi po. Tumutukoy po Hindi. kay Jesus Christ. Kasi pagka sinasabi mong tumutukoy sa Diyos, yan po ang triune God. Pero pagka tumutukoy kay Jesus Christ, isang persona lang pinag-uusapan. At yan po, tumutukoy dyan kay Kristo Jesus na pangalawang persona, hindi kasali po ang Father and the Holy Spirit. Next question, bro. So, sa mga Hudyo, pag sinabing Lord, God nila yan. O Lord, my God, Psalm 35:24. Sangayon ka ba na yung Lord is God nila? Ay, sangayon po ako dyan. Ay, teka muna. Teka, pause the time. Tawa-tawa dyan. Sorry, natawa lang ako. Sorry. Bro Jenry, Sorry. patapusin mo muna yung, Sorry. i-restart ko yung 20 seconds mo, bro. Ibigyan kita ng extra time. I-restart ko yung 20 seconds. Sige, bro.
The Lord God in the Old Testament, especially in the book of Psalm, tumutukoy po yan sa triune God. Wag mong sabihin yung Lucas, kasi yung Lucas, malinaw po doon na hindi mo ba napansin yung capital L-O-R-D sa awit? Lord God, capital L-O-R-D po yun. Tumutukoy sa iisang tunay na Diyos. Next question, bro. Next question, isa pa sa Psalm 18:2 pa rin. Sangayon ka ba dito na yung the Lord nila is yung rock nila at my God nila? Sangayon ka dyan, yes or no? Sang-ayon nga, kasi tumutukoy sa iisang tunay na Diyos yan. Hindi yan tumutukoy kay Kristo lamang. Tumutukoy po yan sa iisang tunay na Diyos. Trinitarian tayo, kaibigan. Next question. Okay. So, sangayon nga kay St. Paul na yung the rock na sinasabi nilang my rock and my God is Christ. Yes or no? Yes, yung 1 Corinthians chapter 4 na tumutukoy sa Deuteronomy na yung rock doon, tumutukoy kay Kristo. Walang problema doon. Pero pagka sasabihin mong Lord God, tumutukoy po yan sa iisang tunay na Diyos na tatlong persona, Trinitarian tayo. Pero yung rock dyan na follow them, yun po yung tumutukoy kay Kristo. Palinaw naman doon. Next Okay, question. so malino no, affirmatively yung my Lord puro ka affirm. My Lord, my rock, my God is Christ. So ngayon, sangayon ka na ba na yung my Lord na sinabi ni Elizabeth, ni Saint Elizabeth is tumutukoy sa kanyang God, my Lord, my God. Yes or no? No nga, kasi nga ang tumutukoy doon kay second person na si Jesus Christ. Ikaw nga tong sinasabi mo na yung Mother of God tumutukoy kay Jesus Christ eh. Tapos iisali mo yung ama tsaka ano? Ikaw nga tong tumutukoy nga yung Mother of God, tumutukoy nga kay Jesus Christ. Ang sagot mo Jesus Christ eh. Next Ayaw question, mo bro. tanggapin. Next question. Last question. Objection marami. Last Okay, question ha. Sige, Last last question. na. Sige, last question na lang. Ano ba yung sinabi mo dito? Ang pinanganak ay human nature. Tama ba yung narinig ko? Ang pinanganak ay human nature? Okay. Hindi po 'yun ang sinabi ko po. Kung yung origin o kaya yung umiiral doon po sa pagpanganak ni Maria, yung human nature, yes. Pero hindi po yung origin o yung umiiral yung pagka-God ni Jesus Christ. Ayan, time na. Ayan, maraming salamat at ang ganda ng tanungan. Actually, nag-i-enjoy lahat ng mga tao. Ayan. Okay, at salamat sa inyong dalawa. Maayos ang debate. Medyo nagkainitan lang ng konti pero hindi po yun bilang magkaaway. Normally po ang conclusion is 5 minutes at mag-uumpisa lagi ang negative side po. So, Pastor Ryan, kung ready ka na sa conclusion mo, 5 minutes. Okay, yes, ready na po, Mr. Moderator. Okay. Alright, so una sa lahat po mga kapatid, malinaw po tumutukoy po yung Lucas, Mother of my Lord, tumutukoy po kay Jesus Christ. That is the Lord Jesus Christ. So hindi po yan tumutukoy sa isang tunay na Diyos ng Old Testament na Father, Son, and Holy Spirit. Kasi nga, yun na po ang ipinanganak. Yun po ang kanilang turo, Mother of God, si Jesus Christ lang daw, hindi raw yung Father at saka Son. So hindi po issue dito kung si Kristo ba ay Diyos o hindi po. Ang issue dito, bigyan nyo kami ng kahulugan sa salitang mother. Kasi yung salitang mother na ating pong binasa yung kahulugan, hindi nga magiging hindi nga magiging akma doon. Tinanong kita, John 1:1, God na po dito ang logos. Akma ba dito yung Mother of God? Sabi niya, hindi pa. Di lalo na po yung mga binabasa mo sa Old Testament. Kasi parte pa sa Old Testament yung John 1:1 eh. Saan pa naging Mother of God yung titulo na yan? Doon pa sa John 14. Bakit mo babasahin sa akin yung mga Old Testament? Pambihira ka naman. Kaya nga nakakalito itong aral na Mother of God kasi Mary is Mother of Jesus. Pagka Mother of God, the word God, applicable po yun sa kanyang divine person. Divine nature. Yung divine nature, meron po yung isa pang nature which is the human nature. So ngayon, kung atin pong titignan kung saan po talaga nagsimulang umiiral po yung human nature, saan? Di doon sa pagpanganak
Ang bihira. Doon pa sa pag-conceive. Bakit? Kasi hindi po naging source, origin, at saka sustainer si Maria ng Diyos. Tapos sinabi pa niya, friend of God. Wala namang problema, friend of God. Ang linaw-linaw, friend of God, child of God, sons of God. Walang problema yon. Pero pagka sasabihin mong mother o kaya father, no, father of God, mas lalo na. Lalo na po yung mother of God. Kung ilalagay natin yung source, source of God. Kaya mo yon tanggapin na si Maria, source of God. Sustainer. Kasi papalitan lang natin salitang mother. Sustainer. So Mary, the sustainer of God. Pambihira. Napakalakang blasphemy yun. Ano pa? Origin. Mary is the origin of God. Kita mo yan? Kaya nga hindi nga po pwede. Hindi po pwede. Mary is the mother of Jesus. Walang problema. Blessed si Mary. Walang problema po yun. Nasa Biblia po yun. Pero pagka mother of God, wala. Tinatanong ka, mother of my Lord. Merong dalawang Lord yan po sa awit. Bakit hindi dapat hindi mo sabihin both? Saan ba dito? Alin ba ditong Lord tumutukoy kay Jesus Christ? Itong pangalawa. O bakit may isang Lord dyan na capital L-O-R-D? Ayan, tumutukoy pala yun sa Diyos. Kaya next time, mag-aral ka muna ng function. No? Hindi mo nalaman po yung function ng a word na God. So, sa Jesus is God, yung function doon ay qualitative po yun. Adjective po, tumutukoy po yun about kay Jesus Christ, ng essence niya ay Diyos. Pero dapat, Jesus is God and man. Jesus is God and man. Pero yung tinasabi mong mother of God, yun po definite yun. Definite yun. Huwag mong sabihin na depende sa context. Binasa mo nga ito. Ang context natin, mother of God. Ang context natin, Jesus is God. Magkaiba po yun. Okay, mag-aral kayo ng that is tinatawag po 'yan sa theological term na predicate nominative. Okay? Brother John Ray, mag-aral ka ng predicate nominative. Meron 'yan dito. Hindi lang masyadong malinaw eh. So, sa predicate nominative, magkaiba po 'yon. At yung John 1:1, isa lamang po diyon yung tinatawag nating definite, yung ton theon. 'Yun po yung definite. Yung yung theos doon na kay theos and hologos, yan po ay qualitative. It's not definite kasi pag tawagin mong definite, tama pala yung translation ng Jehovah's Witnesses. Definite. Hindi rin po yun indefinite. Indefinite yung Jehovah's Witness. Hindi rin po yun definite kasi magiging marami ang Diyos yun kung ganon. Kaya qualitative talaga yun, ayon kay Daniel Wallace at iba pang mga scholars na kahit na Roman Catholic walang sasang-ayon sa iyo, Bro Junre, na yung kay theos and hologos ay definite yun. Wala. Jehovah's Witness lamang po ang sang-ayon sa iyo doon. Trinitarian ka pa naman. So, kayon mga kapatid, mga kaibigan, Mary is the mother of Jesus, that is correct. Pero Mary, the mother of God, yung God na yon, termino yon na divine, hindi naging mother si Mary doon. Human nature po siya naging mother. Okay? So, maraming salamat po. Sana may tayong natutunan ganda. Maraming salamat po. Ayan, ganda. Yan ang conclusion para sa negative at diretso na tayo kay Bro Junri para sa iyong conclusion, affirmative ng Mary is the Mother of God. Dali nga, bro? Yes, Mr. Moderator. Alright, mga kapatid, no? So, si Pastor Ian, na malayan ko, parang membro yata ng 6BAM to, laban-laban, bawi-bawi. No? Actually, deny lang siya ng deny. Deny lang siya ng deny, pero yung deny niya, wala namang basihan yung pagdi-deny niya eh. No? Dahil lang ang mga reason niya, hindi nanggaling ang origin sa kay Mother Mary. Kaya nga kita binigyan ng analogical question eh. Can you be a friend of God without being a origin as God? Sagot ka, yes. Pwede naman pala yun eh. Kasi titulo lang naman yun. Can you be a son of God without being origin? Being God? Origin being God? Pwede din daw. Bakit mahirap sa yung unawain yung Mother of God na wala siyang originality galing sa esensya ng Diyos? Kinunino nga ng simbahan eh. Mother of God siya dahil una, ang kanyang ipinaglihi, ipinagbuntis ay Diyos. The second person
Nakakatawa siya kasi atakihin niya, God, Trinity yan, Trinity. Pero pag tanungin natin, pag sa Bible ba yung God, automatic yan, Trinity, hindi din daw. Hindi naman din pala. Ano ka, one-sided ka, pag tinatanong ka, doon ka magpapaliwanag na okay lang, pero pag umatake ka na, hindi mo, hindi mo sinasali yung pwede sa'yo, yung lang hindi, mga pwede ang binabanatan mo. Surrogate mother daw, sinabi niya kaganina eh. Mas angkop yung surrogate mother, yung tanungin natin. So, para mas angkop pala yung surrogate mother, hindi daw niya sinabi. Sinabi mo yun. O ba, bantayan mo na yung mga pinagsasabi mo. O. At, mga kapatid, sa kanya, masyado siyang sa word na mother, yun ang nabantayan ko. No? Dapat ibigay niya yung meaning na mother. Hindi ka pwedeng maging mother kung hindi daw tama yung definition ng mga definition niya, kasi yung definition lang sa dictionary, hindi naman natin pinamamalian yun. Pero iba po ang biblical language pastorian. Halimbawa si Eve, na tinawag siyang mother of all living. O hindi ba siya pwede maging mother of all living dahil hindi tayo mula talaga mismo sa kanya, biologically? Wala. Pagdating sa biblical language, wala ka. Oh, Genesis 3:20, and Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. So, hindi siya pwede maging mother of all living kasi hindi naman tayo talaga mga anak ni Eva biologically eh. Yan ang yan ang mga argumento mo eh. Yan ang mga argumento mo. Mag-aaral ka ng biblical language. Puro ka theology nyo yun eh. Hindi naman namin theology yun. Pinapangaral niya sa atin ang theology natin. Ang theology nila. Pagdating sa salitang God, sa teaching ng simbahan, either tumutukoy sa person, tumutukoy sa nature, even in the Bible. Kaya sa Bible ba tinatawag, God died. Anong tinutukuyan niyan? Ang person. Sa kabila naman, God cannot die. 1 Timothy 1:17, walang kamatayan ang Diyos. Tumutukoy sa kanyang nature yun. Dalawang paggamit niya ni. Kaya nga palagi kong nililinaw, pag nagtatanong ka yung God, saan ka ba nagtatanong? Diyan sa praising the Mother of God? Para masagot kita ng diretso na sa teaching ng simbahan, yung Mother of God tumutukoy sa second divine person. Napakalinaw ng teaching ng simbahan eh. Babalikan natin. No, kasi hindi naman siya, hindi talaga siya naka-negate. Actually, puro siya affirm. Pero pagdating sa Mother of God, doon na siya magno. Ang mga biblical writer, pag sinabing Lord, my God yan. Affirm na siya eh. Lord, my God, my God, my God. Pero pagdating na sa mga Baptist, ano yung Lord? God ba yun? No. mas ano pa to eh. Nagpapakilala pa naman itong mga Baptist na may mga Holy Spirit. At tingnan natin ang Luke 1:43, balikan natin to. Kasi ang nagsalita nito, puspos ng Holy Spirit. Tingnan natin Luke 1:43 mga kapatid, puspos ng Holy Spirit eh. Nasaan na ba yung Luke? Di ko na nakita. Ayan. Tingnan natin si Saint Elizabeth, puspos ng Holy Spirit to. Umpisahan natin sa 41. And it became to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Tapos sa 43, and whence this is to me that the mother of my Lord should come to me. Mother of my Lord, sabi sa Old Testament, pag sinabing my Lord, my God, yan. Okay, time tayo. Salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay. Bigyan ako yun ng tig 1 minute sa pasasalamat. Una ka na, bro. Pastor, una ka na. Para isang minuto Okay. pasalamat lang. Baka plug mo or something na pwede mo i-plug. Opo. Thank you. Opo. Salamat una sa lahat. Papasalamat po tayo sa Amang Banal na nasa langit at sa Banal na Espiritu na bigay po sa atin ng kaliwanagan sa kanyang salita. At to God be the glory once again. At salamat Mr. Moderator Fred TV channel. Malinaw po na Katoliko pero hindi po bias mag-moderate. Just follow the rules, okay na yon. Salamat din po kay Bro John Ray na binigyan po tayo pagpapa-unlock po ngayong gabi na ito.
And then sa Punto por Punto, salamat po sa inyong pag-host. And also sa lahat ng aming mga kapatiran po nanonood sa atin live o saka dito po, maybe merong mga iba dyan nanonood sa inyong live din. I-shout out po sa inyong lahat. Sana meron po kayong natutunan mga kapatid, mga kaibigan, ano, sa temang ito at sa ating pagtutol. Kayo po'y natuto. Alright? And salamat din po sa lahat ng mga nagsusubaybay po dito. So again, to God be the glory, great things He has done. Thank you. Yan. Maraming salamat, Pastor. At bigyan natin ng mic kay Brother Junri. Meron kang 1 minute. Pasasalamat, bro. Plug or something. Yun, so paborit pa sa salamat sa Diyos mga kapatid na natapos din ang talakayan namin ni Pastor Rian. So pagpapasalamat din ako kay Pastor Rian, no, sa binigay niyang oras para mapag-usapan. Inamon ko si Pastor Rian nito kasi tinapik niya kasi ito sa Facebook niya, no? Kung sa baga chinismis niya, kaya hinamon ko na lang siya para masukat yung kaniyang pagninigate sa aral ng simbahan na ito, no. At maraming salamat din sa ating Mr. Moderator na napakahanda, no. Actually hindi talaga siya dapat mag-moderate ngayon kinalabit ko lang kasi para matuloy kasi si Rivaldo Racia na nag-commit siya doon sa isang kasi dalawa na lang kasi yung hinahandle ni Borracia ngayon yung isa na bayaran na. Siyempre, may bayad na yun yung sa amin Pastor Ian, after pa no? So, maraming salamat at sana marami kayong natutunan mga kapatid. God bless all. Ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Junri, at kay Pastor Ryan. At ako po ay nagpapasalamat din sa inyo dahil sa inyong maayos na debate. At wala naman pong nanalo dito. Ang nakinabang po dito ay ang mga nakikinig. Marami pong kaming natutunan, pati po ang inyong moderator. Ako po si Fred TV, isang Katoliko, member ng Otis Beto. Masalamat sa pag-imbita rito sa Punto por Punto. At para sa akin po, kayo po ang lahat ang nanalo. To God be the glory. Okay, thank you. Dito po nagtatapos ang ating debate. Back to you, Brad Jando. Diyan ka po ba? Brad Jando. Ayun, maraming salamat, Pastor. Go ahead, Brad Jando. Siguro ako hindi ako marinig kasi minsan ingay kami sa studio may mga bata Okay, so yun, natapos na ang debate at nag-enjoy. Umalis sa Pastor Ian, no? Malis na Ang nga. bilis. Alam niya tatanungin sa Brother Angel Alam niya mabilis si Brother Angel Mabilis si bro Brother Fred, Angel. maraming salamat bro Fred napakaganda mong mag-moderate din bro. At Brother Jando, Brother Angel, sa Sabado mayroon pa akong isang debate bro. Pastor. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di
kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.